I-describe niyo po sa akin, paano po nangyari? Unti-unti po bang lumabo yung paningin or bigla na lang totally nawala? Nung nagpunta ko sa Opta, yung palang left eye ko, hindi na nakakakita. Hindi ko namalayan yun. Akala ko parang normal lang na ganon. I woke up one morning na wala. Sabi ko, ba't wala akong nakita? Tapos dinala niya ako sa hospital. Jo, sa harap niya sinabihan ako, Jo, wala ka ng pag-asa. Totally, paggising ninyo, dark na lang lahat? Actually, hindi siya dark eh. Eh ano? Puti. Ito ngayon, talaga puti. Walang kulay. Basta ano lang, as if naka-face ka sa wall na puti. Meron akong boyfriend for 11 years kami. Tapos nung nalaman niyang mabubulag ka, iniwan ka? UTI, umasa, tapos iniwan. Ay! Mahal na mahal ko po siya. Mahal na mahal ninyo. At okay lang po sa inyo kahit hindi siya nakakakita. Wala akong problema. Hindi ko po dun siya titignan yung puso niya. Magandang araw po mga kapuso. Welcome to iListen. Alam niyo ba na sa buong mundo, mahigit 2 bilyong katao ang hindi nakakakita o may problema sa paningin. Dito sa Pilipinas, kada 5 minuto, every 5 minutes, may isang Pilipinong nawawalan ng paningin. At hindi lahat sila ay ipinanganak na bulag. Ang marami sa kanila, nagkaroon na lang ng problema o tuluyan na lamang na bulag nung sila'y tumanda na. Ang kasama ko ngayon dito ay isang huwaran ng lahat ng mga may problema sa paningin kasi hindi siya pinanganak na bulag pero siya ang naging daan para makakita ng liwanag ang marami pang katulad niya. Welcome po to iListen, Ma'am Jo. Hello po. Hi. Hi. Thank you so much. My favorite. Salamat po, Ma'am Jo. Ma'am Jo, totoo po ba na hindi po kayo pinanganak na bulag? Hindi po kayo, nakakakita po kayo nung bata kayo? Yes. Kumbaga, later years na lang nangyari po iyan. Actually, early years ay meron na diagnose. Hindi pa ako diagnose, kundi yung parang lang sa mga optometrist nang sukat ng grado. So, I was in kinder then when diagnosed na malabo yung mata ko, may problem. So, parang every 6 months, taas yung grado. Pero hindi siya nadadiagnose. Talagang hindi nyo inisip na mabubulag kayo eventually? Hindi. Hindi. Kasi parang regular lang sa mga nag-aaral yun na pag Nakasalamin. nakasalamin, matalino. Oo, di ba? At kayo po ay, ang pangarap niyo po noon ay maging writer or maging journalist. Tama po ba? Yes po. Oo. Basta sa production. Sa production. Anything about production. At ang kinuha niyo po sa college ay AB Mass Communication. mass communication. Nasubukan niyo po bang magtrabaho sa telebisyon? Yes. Oo. Nag-OJT na ako. Tapos dire-diretso na yon. Wow, nag-OJT pa lang kayo sa isang TV station. Tapos dire-diretso Tinanggap na yun. na. Siguro ang galing ninyong estudyante. Sa IBC 13. Yes po. Ano po ang trabaho ninyo doon? Production assistant. Tapos pagka may mga tapings na kailangan ng estudyante, Oo. may extra din. Pagka kailangan ng mga naubusan ng segment writers, pumapasok din kami. Kumbaga, freelance all around. Correct. Yan, lahat yan. Anniversary, big time ng palabas ni Inday Badide sa Celebrity Sports Plaza. O, Oo. punta kayo doon. Kumbaga, ganon yung naging... So, lumabas ka na rin sa TV? Mm-mm. Ah, talaga? Ganon yung namin, naging buhay ko dati. Oo. Tapos, kailan po nangyari yung pagkabulag? Ang sakit ng ulo ko palagi. Sabi ko, baka lang yon yung because of stress. Kasi yung halos hindi na ako umuwi eh. That time, shooting dito, kinabukasan, todas naman, kinabukasan. Kumbaga, parang dire-diretso. Pero kaya yun ang sabi ko, baka lang ako na stress. Tapos,
that time, Yossi girl din ako. Kasi di ba, pag nandun ka sa ganong parang akala mo yun, yung pangtanggal stress, yung pag-Yossi. Yossi. Tapos, may mga rainbows dun sa mga spotlights, may mga rainbows. May nakikita kayong rainbow? Lahat ng ilaw, lahat, anything, maliit, malaki, lahat may rainbow. Tinitingnan ko ngayon yung mga ilaw, wala naman po akong nakikitang rainbow ngayon. Oo. Pero kayo po nung time na yon parang laging may rainbow. Kasi that time, naka-contact lens ako eh. Oo. Kasi syempre, nung after high school, college na, ayoko na nung may nakabara, tsaka para maligawan ba? Kasi ang kapal ng grado ng mata ko, 1,200. Oh my gosh. Okay. Para akong naka-magnifying glass na imagine mo yung ang kapal nung lens. So, nag-contact lens kayo Oo, nag-contact lens ako. para So, mas pretty. kasi para, di ba, pagka nagtitaping tayong ganyan. So, natutuyuan pala yung, dapat yun inaalagaan mo sa eye drop din. Ano pong sinabi sa inyo ng doktor? Glaucoma, tapos parang kumbaga sa 1,000 case na ako yung nag-iisa. Very rare. Oh. Ginawa na lahat, operation, laser, So, ginawa sa inyo yung mga yon tapos wala pa rin. wala. I-describe niyo po sa akin, paano po nangyari? Unti-unti po bang lumabo yung paningin or bigla na lang totally nawala? Yung nung nagpunta ko sa Opta, yung palang left eye ko, hindi na nakakakita. Hindi ko namalayan yung, akala ko parang normal lang na ganon, kasi busy-busy ako. Oo. So, nung sinabi sa akin na hindi na nakakakita, parang doon ako nagkaroon na realization. Sinubukan kong ganon, ipikit, oo nga, talagang hindi na pala. So, yun yung turning point na wala na akong choice, kundi kailangan ko umalis. Alis ako doon sa trabaho ko. No choice ako kasi nagkakaroon na ako ng ng night blindness, na nung sinabi sa akin talaga na pinarealize sa akin na yun yung condition ng mata ko at sabi, pagka daw hindi ko pa iningatan, eventually mawawala talaga. Kailan po talagang nawala na? Nung na-meet ko yung husband ko, hindi, totoo yun. Ganun po ba kagwapo yung asawa ninyo na nakakabulag ang kanyang kagwapuan? Kwento nyo nga po yung love life ninyo. Na-meet ko siya, kasi actually, nung nandun ako may career ako, may love life din ako. Ayun, Meron pinagpala. Okay. Meron akong boyfriend for 11 years kami. Oo. Pero dahil sa pareho kaming career-oriented, parang hindi namin na yun. Oo. Pero nung na-diagnose ako na meron akong glaucoma, eventually mawawala paningin ko, bukod sa glaucoma, nagkaroon ako UTI. Oo. Yung Oo. mascara ang alam mo sa UTI. Urine, Urinary. Your tract infection. Yung kaso ko, kasi nga dahil eventually mabubulag ako, yung UTI, umasa, tapos iniwan. Ay! Iba palang UTI. Akala ko urinary tract infection. Umasa, tapos iniwan. iniwan. Kasi Iniwan po kayo ng nagpaplano na boyfriend kami niyo eh. na actually. magpakasal. Basta sa madalit sabi, yun naman yung turning point na nagmo-moment ako. At that time, 11 years kayo, Oo. tapos nung nalaman niyang mabubulag ka, iniwan ka? Masunurin sa mother niya in-advise siya na iwan. Pero okay na yon, okay na yon. Sakit. So, sa It's madalit your sabi, loss. Ako yung nagalit, na-involve ako sa Paris kasi may nag-invite sa akin na doon mo gamitin yung talent mo, ganyan. So, sa madalit sabi, na-involve ako sa youth ministry and then yung mga youth na, oy, Ate Jo, 39 ka na, 32 ka na, dapat mag-asawa ka na. So, sabi ko, oo nga, no. I prayed. Sabi ko, Lord, please naman, baka naman. Ako kay Lord, nakikipag-deal ako. So, one time sa counseling program ni, dati yung ex-priest, Father Bob Garon, pa that time. May counseling program siya sa radio. Tinawagan ako nung station, sabi, o sige, meron ka ng members, ikaw mag-lead, all male, sabi ng ganon. Tapos, so sa madalit sabi, one of them ay yung forever ko ngayon. Ano pong pangalan ng iyong forever? Tom. Tom. Kasi 1 year din kaming nagtatawagan lang sa telepono, kaya parang sa boses pa lang nakita ko na siya.
Nung nag-meet kami, wala na akong choice. So, nung nag-meet kayo ni Tom, ay nakakakita ka pa? I still have my one eye then. And was it love at first sight? I think so. Dahil yung sa phone conversation pa lang namin, na kami, at ease na kami. So, yun na lang ang kulang na mag-meet kami in person. Kaso lang, tuluyang nawala na yung paningin ninyo. Mga 2 years after naming ikinasal, 1995 kasi kami kinasal tapos mga 1999, yan na yung I woke up one morning na sabi ko, ba't wala akong nakita? Tapos dinala niya ako sa hospital. Alam ba ni Tom na darating ang panahon na mabubulag yung Alam asawa niya yung niya? condition ko, alam niya. Kaya At thankful ako At anong sinabi niya? Sa phone pa lang, hindi pa kami nag-meet, alam na niya. FYI lang sabi ko, yung isang mata ko, hindi na ako na... Tsaka alam naman niya na dati akong gano'n, dating ganyan. So, tinanggap naman niya ako. Anong sabi niya? Sabi niya, wala siyang sinabi na basta kumbaga, naging normal pa rin yung conversation namin hanggang sa we decided to meet. At nung nag-propose siya ng kasal? Actually, ako, hindi, joke lang. Kayo ba ang nag-propose? Hindi, joke lang. Okay. Natuwa ako kasi mas lalong naramdaman ko na accepted ako. Di ba? Mas lalo kong naramdaman. Fast forward po doon sa isang araw, paggising mo, i-describe niyo po sa amin, ma'am, paano nangyari yon? Yung lang, gusto ko lang balikan yung yung dinala niya ako sa hospital, tapos after several, whatever, lahat ng mga procedures ginawa sa akin, sinabihan siya ng doktor. Sa harap niya, sinabihan ako, Jo, wala ka ng pag-asa. Yun yung nakapagpa-down sa akin ng na talagang wala na akong pag-asa. So, yung hindi na kayo nakakakita, as in, totally, paggising ninyo, dark na lang lahat? Actually, hindi siya dark Eh ano? puti. Yun nga yung conception ng Puti. ibang mga nakapag-blind, madilim. Madilim? Hindi. Puti. Ito ngayon, talagang puti. Walang kulay. Basta as if naka-face ka sa wall na puti. Kahit shadows, wala po kayong nakikita. Wala. Pero dumaan ako sa ganung stage yung may light perception, may konting color, na-identify ko pa pag ko ano sa suot ko, kung anong color. Pero ngayon talagang it's all totally white. White, as in white. Nung narinig niyo po yung sinabi ng doktor na wala ka ng pag-asa, tapos wala ka na ring nakikita, Naniwala ako. Nawala talagang anong pag-asa. naging epekto sa'yo nun? Ang fear ko kasi that time ay paano kung iwan ako ng aking asawa? Kasi hindi na ako nakakita. Paano ako magsusulat? Kasi that time nung gumagawa ko ng script para sa mga youth na nag-stage play kami, di ba? Tapos paano ako magbibigay ng acting workshop? Hindi ko nakita yung galaw. Lahat ng paano, buti na lang paano ang tanong ko, hindi bakit. Yung paano na yon, sinagot ka agad ni Lord. Kasi the following week, nung pag-uwi namin, si Tom din mismo ang nakapanood sa TV ng advertisement ng computer school for the blind, first time na bubuksan sa Pilipinas. Yun na yung turning point ng aking kwento na, computer? Para sa bulag? Bulag nga pagko-computer. At talagang hindi ako iniwan ng husband ko kasi for 6 months, kasi syempre parang first time na susubukan na kung kakayanin nga ng mga blind. Imagine from Taytay to Recto, araw-araw, kinalimutan niya yung trabaho niya kasi wala akong kapatid Kaya talagang test of talaga. Of love Oo. and Wala. devotion. Kung hindi sa kanya, I have no one talaga na to depend on, di ba? Ma'am Jo, bakit po ninyo sinabi kanina, mabuti na lang, ang tanong ko sa Panginoon ay paano at hindi bakit? Kasi that time ay na-involve na ako sa parish, sa simbahan na naramdaman ko kaagad yung ng community, support ng community. Nung time na nagmo-moment ako na nagtago ako pati telephone number ko, pinalitan ko kasi ayokong maka-receive ng call na kawawa ka naman, yung mga ganon. Pero yung community, yung parish namin,
hindi sila tumigil ng pag-pray sa akin. Yung support ng community na receive ko, kaya sabi ko kay Lord, hindi ako magtatampo sa Kanya. Ang tanong ko na lang is, paano? Importante na ang tanong mo ay paano. Kasi kapag bakit, parang paninisi yun Sinisisi mo siya oo. Nagagalit ka sa Panginoon nun. Pero hindi ka nagalit sa Panginoon. Hindi. Kasi yung mga sinusulat kong script, puro related sa sa hope. Kaya parang, the place ba sa akin to na sinusubukan ako talaga kung ako ba ay magagalit. Yun nga, test of faith. Ang naging question ko sa kanya is paano. Although nag-moment ako, normal lang naman yun kasi sa mga taong may pinagdadaanan na ganun. It's but natural. Pero sabi nga, yung I face everything and rise. Yun nung dapat na dun sa fear. Face everything and rise. Yung isa kasi, forget everything and run. So dalawa pala yon. Forget everything and run. Oo, tatakas ka na lang, di ba? Tatakas ka na lang. Oo. Or face everything And and rise. rise. Oo. Parang it's okay to Pagtagumpayan fall. mo. It's okay to fall. Pagtatagumpayan mo ito. Pero kailangan tumayo ka. So, ikwento niyo po sa akin yung computer school for the blind. Natuto ako ng technology hanggang eventually dumadami na yung mga estudyante namin. Regular computer, Oo. pati sa laptop. Ang phone po ba ninyo ay keypad pa? Hindi. Hindi. Touchscreen? Any phone pwede na basta lalagyan siya ng application na talkback. So, ito ngayon ang ginagamit ninyo para Yes. matulungan ng iba pang visually impaired. So, ito po ang phone ninyo. Touchscreen siya. Sige po. Ayan, in-on ko na siya. Ayan, naka-on na siya. Sige. May relo rin po ata kayo no? Oo, everything talks. Lahat, madaldal ang buhay ninyo. Laptop, pati laptop. Ito yung relo ninyo. Paano nyo nalalaman kung ano yung oras? Ipe-press mo yung yung malaki, yung malaking... Yung malaking button. malaking oo. Okay. O, di ba? 10:20 a.m. Ang daldal! Everything talks nga. So, Everything meron din talks. siyang editing na nag-auto-correct siya. Ayan na, nagsasalita na. Meron din siyang yung audio description. Minsan sinasabi niya kung ilan yung tao na, picture, ilan yung tao, ano yung kulay, nakasalamin, kalbo. Ang daldal ng cellphone nyo? Sinabi niya 10:23 a.m., di ba? Oh, Any cellphone na touchscreen pwedeng gamitin. So ito pong technology na ito ang naging daan para makapagtrabaho pa rin po kayo. Yes. Transcriptionist ako ng Philippine Olympic Committee. No kidding! Yeah. Transcriptionist kayo! Oo. Ngayon lang na marami na kaming na-train na transcriptionist, bumitaw na ako. Nagsusulat pa rin po ba kayo ng scripts? Actually, nagdidirect pa rin ako ng event sa Baras, Oo. buong Diocese of Antipolo. Nagdidirect pa rin kayo ng mga stage plays. Isang buong program siya, isang buong show. Tapos ngayon po, ma'am, kayo po ay nagtuturo na rin sa iba. Ko ngayon na life coach. Since ako yung unang estudyante, sinadjust ko doon sa Atrieve Computer School for the Blind na aside from the technology, mas maganda na bigyan sila ng soft skills kasi 'di ba maraming hindi nabibigyan ng opportunity pero yung iba hindi nila alam kung paano. So halimbawa, nabigyan ng technology pero yung mga parents ayaw payagan yung kanilang anak. Tapos yung tao mismo din, parang yung confident niya sa sarili niya, parang hindi pa rin ganun kasi nga wala siyang self-acceptance Maganda naman na na-approve naman yung module. Actually, maraming mga sumuporta dun sa na yon. Kaya ngayon, yung mga estudyante namin na, imagine mo, may lalapit sa akin pagka nagkakaroon kami ng session ng self-acceptance. Ma'am, galing iba't ibang probinsya, papahawak yung pulso, may laslas. Tapos yung isa naman, kapapasa lang ng board as teacher, biglang na yung nagka-diabetes siya, kaya nagka-complication sa mata. Gustong magbaril, buti na lang nakalak yung baril ng father niya kasi military. So yung isa, ito yung turning point ko na
talagang kaya ako gustong-gusto ko ituloy yung self-acceptance na to kasi one time nung meron kaming project sa batch namin, ayun, nag-direct ako nung ni RJ, concert ni RJ kasi siya yung kinuha namin na nalaman nung ibang batch namin na, oh, hindi ka na nakakakita pero bakit ganyan? Kumbaga na-amaze sila. Kaya yun yung sabi ko sa sarili ko na itutuloy ko yung aking advocacy na to give hope sa, of course, yung hope na yun binigay niyo sa akin ni Lord yun Kaya gusto ko maging channel lang ako ng ng pagbibigay ng pag-asa. Kasi posibleng ituloy ang buhay kahit na hindi nakakakita. Ano po ang mensahe ninyo doon sa mga taong may pinagdadaanan pong ganyan, problema sa kanilang pag-iisip? Sabi nga do sa kwentong 'di ba, na daanan mo lang, huwag mong tambayan. Pero ang pinakamaganda, lalo ngayon na we're celebrating yung Pilgrims of Hope tayo, 'di ba? Na sa paglalakbay natin, talagang marami kang dadaanan, lubak-lubak, may talagang marami, hindi naman lahat ng dadaanan mo patag. Pero ang pinakamaganda diyan ay yung kasama mo, maganda na ka-journey mo yung kasama mo, tapos alam mo kasama mo si Lord, walang imposible. Kasi ako nga sabi ko, there is hope, there is life after blindness. Yung kung kailan ako nabulag, doon ko nakita yung liwanag. That time wala akong nakikitang pangangailangan ng ng kapwa ko. Kasi nagkaroon ako ng chance na makapag-work sa munisipyo din namin sa Persons with Disability Affairs Office. So, doon ko lalo nakita yung pangangailangan ng hindi lang mga blind, kundi yung different disabilities na Hindi hadlang ang kapansanan para tumulong sa iba. I'm sure meron din sa inyong sektor ng mga PWD, may hinihingi rin kayo sa gobyerno. Ano ba ang kailangang suporta para sa mga PWD, lalo na sa mga visually impaired? Pinipilit namin tumayo, hindi para ipagyabang, kundi para ipakita na yung we can do it, di ba? Yung beyond their expectation na, of course, we have physical limitation. Sana suportahan. Sana suportahan na rin. Hindi na kailangan mamroblema pa. Kayo po ngayon ay tumutulong at marami na raw po kayong natulungan na visually impaired na magkaroon ng trabaho. Through a trip po and Philippine Blind Union, naging lang naman ako, channel of blessing. Pero napakarami po na nasa call center na ngayon yung iba. Nagko-call center? Yes! Yan nasasabi ko nga na on their own, nagbubook mag-isa, which is ako personally hindi ko pa natatry yun, ayaw nung anak ko. Kasi sabi nung anak ko, Pero posible. Posibleng Yes. magkaroon ng trabaho kahit visually impaired. yes! Ayun nga, nasa call center nga sila sa BGC. Doon sila nag-work, mga trainers namin sila actually, pero we let Amazing. go, di ba? Amazing. Kailangan nilang mag-grow. Nandun sila. Yung iba naman, nagtuturo din kami ng online business. So, para hindi na sa pamasahe, pwede naman online, di ba? Kung meron po kayong mensahe sa mga nakikinig sa atin ngayon na mga visually impaired or nagsa-struggle pa rin na matanggap yung kanilang kalagayan ngayon, ano pong mensahe ninyo? Uy, bangon! Kaya nyo yan. Huwag kayong magmukmok kasi hindi man natin nakikita ang paligid natin. On our own, tulungan natin yung sarili natin kasi pag sa sarili natin hindi tayo kumilos, hindi rin alam ng mga kasama natin. Yun ang number one concern yung family natin na kaya hindi makapag ng tiwala sa kaya natin kasi tayo mismo ayaw natin kumilos. Tama. So, ito yung chance para patunayan natin na hindi tayo magyayabang pero patunayan natin na kaya natin. Kaya ninyo. Doon nila makikita na susuportahan nila tayo after. At kung may mensahe naman kayo sa mga pamilya, kaanak ng mga dumadaan sa ganitong pagsubok, may visual impairment. Kasi sa case ninyo, yan ang pinaka-importante yung suporta ng community at suporta ng inyong minamahal. Actually, lalo na sa mga parents of children with disability, tandaan po natin na ang mga
anak natin ay regalo ng Diyos sa atin. So, isipin na lang natin kung nakatanggap tayo ng regalo, paano natin tinatanggap yung regalo na yon? Tinatapon ba natin, tinatabi natin, pinapamigay? So, paano natin tinetreasure, pinapahalagan? Kung nakita natin yung importance ng regalo na bigay sa atin ni Lord, iingatan natin, aalagaan natin, hahanapan natin ng way para kung paano siya maging normal. Sabi nga yung disability, pwede namang yan sa with different abilities. Differently abled. Differently abled. Correct. Our God is able. Maraming salamat po, Ma'am Jo. Thank you for being such an inspiration to a lot of people. May visual impairment man o wala. Pwede ko ba makilala yung asawa ninyo? Tart. Oy, Tart! Dito nga, pwede bang... Hello po! Miss Cara, my Kumusta favorite. Po? Kumusta po? Oh, nakabeso na ako Nakabeso na ako sa asawa ninyo. Love at first sight po kayo, no? Yes. Yes. Ano po ang pinaka nagustuhan ninyo sa inyong asawa at hindi nyo po binitawan kahit hindi nakakakita? Mayos ka. Cute-cute ninyong dalawa. Pinakagusto ko nga po, dahil hindi siya nakikita, hindi niya alam po yung nagagawa ko. No, I love her so much. Mahal na mahal ko po siya. Mahal na mahal ninyo. At okay lang po sa inyo kahit hindi siya nakakakita. Wala pong problema. Hindi ko po dun siya titignan yung puso niya. Paano sa kapwa niya nung mabulag siya. Mapagmalasakit sa kapwa. Yun lang po. At saka meron po siyang word na sinasabi. Ano yun sa iba? Yun ang isang pinakamahirap sa part ko as a mother na hindi ko nakita yung anak ko. Kasi nung dumating yung anak ko sa amin, hindi na ako nakakakita. Kaya hanggang ngayon, 24 na yung anak ko, hindi ko nakakita. Pero very, very supportive yung aking anak sa amin, sa aming family. Siya daw yung aking cane, daddy niya aking torch. Hindi naman po ang tunay na vision naman po ay wala sa mata. Nasa puso. Yun nga Diba? yung sabi ko, a sight by heart. Sight by heart. Sight by heart. At yun din ang pag-ibig ninyo sa asawa Ganun ninyo. po yun. Yun po yun. Yes. Apo. Totoo po yun. Ang gwapo po ng asawa ninyo. Go to confession. Dahil sinasabi mo yung wika. Ang hindi naabot ng aking paningin, dinadaan ko sa panalangin. Ang hindi nakikita ng aking mga mata, ang puso ko ang bumabasa. Naka naman! Grabe naman, kinikila. Kiss naman po. May kilig pa rin. Daling araw pa kami gising eh. Marami pong salamat. Thank you very much. Maraming salamat, Ma'am Jo. It's an honor Thank na you very much, Sir Tom. Hindi sa panaginip, hindi ko na-imagine Marami pong na ma-meet kita. Kaya lang hindi kita nakita na nagkakakitaan po ang ating puso. mga puso. Maraming salamat po, Ma'am Jo and Sir Tom. Babanggitin ko lang po ito mga kapuso. Ito po ay sinabi ng isang very famous writer na visually impaired, si Helen Keller. The only thing worse than being blind is having sight but no vision. Totoo po ito mga kapuso. Marami pong tao nakakakita pero wala pong vision. Hindi po nakakakita ang kanilang puso. Wala po silang pinatutunguhan kasi hindi maganda ang kanilang paninindigan. Minsan po, katulad po ni Ma'am Jo, hindi mo kailangan ng paningin para makita ang paghihirap ng iba at hindi mo kailangan ng paningin para buksan ang puso mo sa pagtulong sa iba. Sana po lagi po tayong mapagrespeto, sana po lagi tayong maging mapagmalasakit. Lagi ko ngang sinasabi, sa isang mundo na punong-puno ng galit, laging piliing maging mabait. Ako po si Cara David, para sa iListen. Buksan ng puso, buksan ng isipan, at laging makinig sa pangangailangan ng iba. Thank you very much po. Marami pong salamat. Thank you. Ang sweet-sweet nyo. Sana all.